yan? Kailan lang ako dito? More than 1 year pa lang ako rito sa Canada. Yung mga kapatid ko, matatagal na rito. Okay. Buti nakapasok kayo dyan. Ano? Tagal na eh. Kaya lang ako naman nga ayaw pumunta. Ayan. Separated na po kayo. Ano Yeah. po namin? O ano, separated lang? Separated lang. Wala kaming documents sa annulment. Kasi hindi ko na malaman kung nasa yung misis ko ngayon. Yung ex-wife ko pala. Hindi ko na alam. Mahirap yun. Pero buhay pa kaya yon, sir? Maaaring buhay pa naman. Buhay pa yan, buhay pa. Oh, ibig sabihin, malalaman mo yung kung saan siya, no? So, wala na akong balita sa kanya. Kanya tayo, 2005, kami naghiwalay. Ilang taon na po kayo? Tanda na ako. This coming year, 61 years na ako. Na ako. 61? Yeah, 61. Hindi po nagta. 61 na ako. This coming May. Ilan po anak niyo? 3. Malalaki na. Oo, yung panganay ko, nasa 30 na. Youngest? Tapos 23 yung bunso ko. Okay, so yung mga trabaho na sila. Sila nagmamanage. Okay. Sila. Ba't hindi pa kayo magkuhan? Ayaw niyo pa magkuhan? Umuwi ng Pilipinas? For good? Hindi kasi inaayos ko kasi yung yung pension ko dito. Sayang naman. Sabagay. Tama. Kasi next by March maayos ko na yung pension ko. So, yun ang binalikan ko dito kasi nag-stay na ako sa Pilipinas ng 2 years nung namatay yung husband ko. Tapos bumalik ako dito para ayusin yung documents, yung pension. So, anong mo na ngayon, ma'am? Italian citizen ka na? Hindi. Hindi kasi parang lang ako. Residence dito. Hindi ko sinasabing Italian citizens kasi mahirap yung ganun. Immigrant. So, Filipino citizen ka rin? Okay. Oh. Pero yung kasi sa Italia, yung documents namin, yung residence namin, hanggat gusto mong mag-stay dito. Hindi, kasi ang namin, unlimited na yung documents namin. Okay. Magkaiba pala, no? Oo. Ilan po ang anak niya? Isa lang. Babae na sa Pilipinas. Ilang taon na ho? Excuse lang. Excuse lang po ha. Paki-drop niyo po muna ng tawag. Redial lang po ako. Baka sa pagdabalik ko, okay naman po yung signal. Para ma-refresh lang. Sige. Tawagan po natin ulit, no? Kaya gakiliwi, ang mga bibig nila, mahina ang signal. Sana okay na po. Ayan. Sige po, go ahead. Okay na? Okay na? Okay na. Okay. Sige, tiyagaan na. Tsagain na lang natin. Hindi maliwanag naman sa amin, DJ. Hindi po ma'am, pareho po kayo naglalag eh. Okay. Mahina siguro net namin. Okay. So, parang kasing idadal lang pala ng bunso ko yung anak mo. Isa lang naman kasi yan. Ngayong 2025, graduate na siya ng college. Isa lang naman siya. Doon sa bahay ko sa Pilipinas, nag-iisa siya doon. Hindi, yung mga anak ko naman nasa Pilipinas. Nung buhay yung asawa ko, dinala ko dito yung bunso. Ngayon, nung namatay yung
yung husband ko, nag-stay na siya ng Pilipinas, ayaw na niyang bumalik. Mm. Parang, kumbaga, parang natakot siya nung nangyari sa ama niya. Okay. Ano ba ikaw namatay ng husband mo? Sa COVID. Na COVID? Oh, sorry to hear that. Anong magagawa? Talagang ganun. Bagay siguro hanggang doon na lang talaga siya. Naging rason na lang siguro yung COVID. Ano po trabaho niyo dyan sa Canada? Dito lang ako sa cleaner lang ako rito. Basurero. Ay, marangal na trabaho yan. Diyan kami binuhay ng tatay ko. Sa clinic. Binuhay yung nine na mga anak. Marangal ho. Kasi medyo yun na maganda-ganda ang kita ng konti eh. Okay. Mm. Ayun. Minsan nakadampot ka pa sir ng gold sir, no? Oo, magandang trabaho ganyan. Malalaki daw ang sweldo ng mga caregiver dyan, ha? Oo, ma'am. Malalaki. Kasi pag alam nasa city ka, tapos yung pasyente nasa outside city, bayad ang kilometer mo, bayad din yung gasolina mo. Tapos pag alis mo rito, nagana na yung per hora mo, kung magkano. Ganon ang sistema pag outside city. Hindi ka pa nag-start magtrabaho, hindi ka pa naka-time in, bayad na, no? Bayad na. Ganon ang proseso nila rito. Sa sistema nila ng gobyerno rito. Kaya lang, ang hindi lang kwan dito, sobrang lamig lang. Pareho din po dito. Dito, no isang araw lang, nag-negative 18 yata yun. Kahapon ba? Negative 20. So, sobrang ang lamig. Titigas na yung tuhod mo nun. Sa Cavite ako. Cavite. Ba't kayo saan sa Pilipinas? Sa ano po kami? Sa Hala-Hala Rizal, baka hindi nyo alam yun. Narating ko na yung Hala-Hala Rizal. Kukunti ang tao dyan sa Hala-Hala Rizal. Hindi, marami na rin po ngayon, mga galing ng Maynila. Doon sila nagtatayo ng mga resort. Siguro nitong kailan lang kasi last, hindi ko matandaan ko nung month ako napapunta ng Hala-Hala Rizal. Naghahanap nga ako ng bakery, isa lang yung bakery na nakita ko, tinda lang pansal. Totoo yun. Tapos mayroon pinakaparang kwan doon, ano nga bang pangalan ng pinakaparang groceries doon na malaki, parang gasin-laki siya ng pure gold. Pag palabas ka ng Hala-Hala, nasa right side siya, kulay-kulay yung kanyang pintura. Oo. Kailan po? Ito lang nung makailan lang. Oh, bagong tayo po yun. Di ba? Oh, bagong tayo po yun. Medyo maganda rin. Nagdi-deliver kami dyan. Minsan, nagdi-deliver kami ng mga buhangin, tsaka graba. So, may construction ng akong kaya? Firm? Hindi, may tracking ako. Yung truck na nagkakapag. Okay. Mga dump truck. Malaki kita ron. Malaki. Isang load no, mahal. Kung maayos ang driver, nasa nagmamanage. Depende po eh. Magkano ba ang sahod ng driver? Siguro pinakamababa 1,000 doon per day. 2,000 bawat biyahe. Per biyahe. Opo. Saan naman nanggagaling ang nanggagaling po ng Montalban. Rizal? Opo, Montalban Rizal. So, walang ka-traffic dyan sa Montalban? Naku, dami pong huli. Puro huli. Daming nangharang pang merinda eh. Tanay, yan, Binangonan, Angono. Halos yung Rizal na ikot ko na eh.
po, naghahatid kami ng mga deliver dyan sa Santa Cruz, Laguna. Doon sa Santa Cruz, medyo, ganun din naman matraffic. Pero hindi kasino, hindi katulad yan sa parte ng Binangonan at Tangono. Awa ng Diyos, depende naman sa driver. Kapag nagluloko yung driver, yun lang ang problema. Mhm. Ilan ang truck niya? Meron akong yung Howo na dump truck na 12-wheeler. Howo, yung China. Apo. Howo. Ayun. Yun ang ko. Dati pinasok ko din yung yung di-deliver ng isda. Yung mga tilapia, mga ganyan. Fish dealer. Saan ang gagaling? Parte ng Batangas, sa Talisay. Hindi, kaling doon po sa amin. Kasi Laguna Bay, Laguna Lake, malapit po kami. Sa bagay, oo nga. Doon po sa amin ang gagaling. Kaso, mahirap talagang pumasok sa isang negosyo pag pag hindi ka pa talaga, hindi mo pa gamay. Tsaka kung wala ka, malayo ka, no? Wala kang maasahan. Dapat kasi pag nagnenegosyo talaga nakakuha ka na. Nandun ka mismo, ikaw mismo nagmamanage. Maraming nakapaligod na ang akala mo okay sa'yo eh. Yun lang. Tapos kailangan talaga lahat ng expenses nakalista, may resibo. Para makuha mo lahat. Kasi kung boka lang, lista-lista lang, ito ang expenses natin, wala ka lamang katunayan. Ganun talaga, lulubog talaga ang negosyo mo. Kailangan suportado lagi ng resibo. Kasi alam mo naman, kada bili naman sa atin, wala sa mga palengke ng mga wala naman resibo, pero mga gasolina, spare parts, lahat. May mga resibo naman lahat yan. So, dapat meron ka, katulad mo, may tracking, kailangan may trusted mechanic ka. Kailangan talaga may trusted na mekaniko ka. Kasi kung wala, talagang lulubog ang negosyo mo. Talaga. Magkano ang gulong ng dump truck? Magkano isang gulong? Okay naman po ngayon. Maiba tayo, na mayanay po yung negosyo. Tungkol po muna sa inyo. Business minded si ma'am eh. Business minded si ma'am eh. Hindi kasi simula nung nawala yung mister ko, kailangan. Kailangan kasi. Para magiging kailangan, malalaki na naman yung anak mo. So, really mo na lang naman. Di ba? Siyempre, mahirap din naman na sobrang yaman. Hindi. Wala po akong yaman. Lord. Mag-enjoy na lang sa buhay. Enjoy your retirement. Yeah. Kaya ngayon, ito yung pension ko, DJ, tapos uwi na ako ng PI. Para pang dagdag finance, no? Doon ka na lang. Pag dito ka na sa Pilipinas, ma'am, tuloy-tuloy po yan. Buwan-buwan, consistent. Okay, oo. Ayun. At least, sa bangko. Ganda pala, no? Ang Panginoon. Diba, ang pera ba sa Italy, euro din? Euro. Opo. Euro 60 plus dati, 70 na 70 plus eh. Euro eh. Ngayon 65 yata, 65 no? No, yung lang po. No, 16, so 100 euro, 61. Di ba? May 300 euro ka, malaki na, ha? Di ba? Siguro naman, hindi ka pa pension yan ng mababa sa 500 euro. Di ba? So, pwede na makabili ng pag-ibig. Depende sa pinagtrabaho. Kung nagtrabaho ka ng 30 years, okay.
Mm-hmm. So, ano naging trabaho niyo dyan, ma'am, sa Italy? Caregiver. Oh, wala naman ang sabi din ng caregiver, ha? Okay lang. Ilan Sapat lang. ilang taong ka nagtrabaho dyan bilang isang caregiver? Kasi nag-abroad ako. Is 22 years old pa lang ako eh. Mm-hmm. Ilang taong ka na ba ngayon? 56, magti-57. So, 22, 56, almost 34 years ka na nagtrabaho. Tama ba? Tama ba? 35 years na po ako dito. So 35 years, maraming ipon yun. Kasosyo na ka siguro sa Bangko Sentral. Ako, marami kong tinapos. Napakarami. Paano napakarami mo? Ano bang sinusuportahan kamag-anak, mangkin, may pinapapakain pang kanon? Marami. Siguro naman kaya pambigyan sa delivery. Kung bibilangin sa daliri, hindi ko alam kung kakayanin. O isipan na natin yung sa paa. Pwede. Diba? So pagkatapos nyo yan, maayos yung pension ngayong March. So, uuwi na kayo ng Pilipinas pag nasettle nyo na yan dyan. Ay, hindi pa. Magkaano pa ako siguro hanggang 2026. So, nagpapayaman si ma'am. Para edad insakto 60. No? Talaga nagpapayaman si ma'am. Ano lang So, sa Pilipinas po, ano naging trabaho niyo sa Pilipinas? Bakit sa Pilipinas, nung ako'y dalaga, sa Pantrangco. So ibig sabihin may SSS ka din sa Pilipinas. Hindi ko pinagpatuloy eh. Pwede niyo ituloy yan. Pwede niyo pa ituloy. Ano pa yung may tuloy? Pwede niyo ituloy yan. Pwede. Kahit hanggang wala pa kayong 60, pwede niyo pa ituloy. Para Try maging ko. para maging doble pension niyo. Try ko. Pwede yan. Maging kwer ka sa SSS. Kagad. Pwede nga maging kwer ka eh. Tapos magpahulog ka na eh. Sagad mo na sa paghulog, sir. Ma'am, yung pinakamalaki na. Para maka... Subukan ko. Kasi hindi ka naman kwan eh. Filipino citizen ka pa rin naman eh. Pwede pa yan. Para lalo kong yumaman. Naku po, magbilang ang help ko kayo. Ano po yung documents po ninyo dyan? Nakuha lang ako dito. Tourist ako dito. Tourist. 6 months. Pwede din mag-extend dito. Ngayon nag-extend ako ng 1 year. So far okay naman. Pero nagbabalak na rin naman akong umuwi dahil mag-graduate na rin naman yung anak ko. Wala naman akong pamilya kundi yung anak kong nag-iisa. So parang nagbabalak na rin ako. Bahala na. Hindi ko pa rin masabi. Ako sayang naman kung uuwi kayo. Kasi naisip ko rin naman na enjoy ko na lang siguro ang sarili ko rin kahit na nag-iisa, di ba? Iba kasi ang Pilipinas, iba ang sa ibang bansa. Totoo yun. Pero iba rin naman yung may pera ka sa bulsa. Hindi naman tayo mawawala siguro may awaan Diyos ng pera sa bulsa. May pwede naman po kayo sa Pilipinas. Yeah, meron. Okay. Yun naman pala. Pero Ngayon sayang sana. Ngayon, dati kasi ako nagtrabaho sa shipping company, sa Seaman sa atin sa Pilipinas. Sa mga international shipping. Okay. Doon ako nagtagal, 17 years ako doon, tapos 9 years naman ako sa Saudi Arabia. Ay, kumisa lang naman po ang anak niyo, kayang-kaya niyo na yun. Kaya lang siyempre yung mga katulad na sinasabi mo nga, may mga
pamangkin, pinsan, siyempre hindi ko naman matiis yung mga yun. Siyempre kailangan isabog din natin ng konti kahit pa paano. Diba? Totoo yun. Totoo yun. Tsaka bawal humindi. kung meron. Yun ang sakit. Bawal. Magagalit. Kasi ako, lalo na yung mga pamangkin ko, siyempre, nagsabi na no, siyempre, naawa rin naman ako. Kahit ano na Pilipinas ako, ganun ako. Ano sabi? Ang mga magulang ko is Batangas. Pero laking Cavite na ako. Tiga Batangas pala. Batanggenyo pala. Pero laking Cavite na ako. Ayun. Okay naman. So, sino nag-handle ngayon ng business niyo? Sa tracking? Yung anak kong panganay, siya yung nag-handle. Sa bagay kasi sa katulad ng ganyan, sa tracking, lalo't ko, kailangan medyo malamig ang paghahawak mo sa mga empleyado mo. Kailangan marunong kang lumaro. Hindi mahigpit, hindi maluwag. Hindi ko, inaabuso ka eh. Ganyan na sistema sa tracking, sa mga nag-handle ng ganyan tracking. Oh. Talagang ganun talaga siguro. Pero okay naman. Nakaka-survive naman kami ng bayaran. Dahil kasi siyempre yung truck ko, binabayaran ko pa eh. Yan yun man, pag uwi ko ng Pilipinas, apply na lang akong driver sa inyo. Sa Hobo. Why not? Bakit hindi? Bakit hindi? Basta lang mo lang i-drive yung Hobo, okay lang eh. Kasi naman, dump truck driver naman ako eh. Oh, okay. Mas maganda. Sa Jeddah naman, sa loob ng airport, naging trabaho ko naman. Bus naman. Kuha naman ako sa mga, ang sinusundo ko ng mga flight stewardess tsaka mga piloto. Okay. Hindi ko lang siguro alam paanda rin, Kwan. Dati pinag-aaralan ko yung crane, hindi ko naman nakuha na. Sabi ko nga sa anak ko, mag-aaral ng driving ng yung Hobo nga. Kasi just in case na wala kaming driver, at least pwede siyang hilain. Kaso, ang alam lang niyang drive, yung mga 6-wheeler lang tsaka yung Ganon din naman. Ang pagkakaiba lang, yung haba at lapad. Okay. At mabigat po kasing kinakarga. Hindi, ganon din ang takbo nun. Hindi naman karga ng driver yun eh. Karga naman ng truck yun eh. Hindi mo naman tulak-tulak yung kargamento nun eh. Diba? Ay, gusto Lord. So, ilan lang ang apo nyo? Ako po 2. Okay. Isang babae at isang lalaki. Awa ng Diyos. Swerte ng mga apo, no? Sa lola. Hindi na maghihirap. Naku! Hindi po ganun. Sa pagkakaakala po ninyo, hindi po ganun. Talagang naghihirap pa rin po. Lola, pahing baon, Lola. Parang yung kasabihang ipinanganak na may gintong ngipin na. Talaga. Hindi naman ho ganun kaluluho yung mga anak ko. Yung mga anak ko po talagang kumbaga nakatungtong pa rin sa lupa. Ang kung ko naman doon, so hindi naman katulad ng iba na problemado pa sa mga
panggastos, lahat. So, kung anong gustong bilhin, mabibili, di ba? Hindi katulad ng iba na problemado sa mga pinansyal. Di ba? Oh, yun lang ang pagkakaiba talaga. Hindi yun lang pagkakaiba. Talagang malaki pagkakaiba. Malaki talaga pagkakaiba. Ay kapag nagigipit din po, talagang gipit wala rin naman talagang malapitan Sabi nyo lang yun kasi siyempre hindi mo naman sasabihin sa amin na talagang sinasabi ko dito kasi malaki pong bayaran ko sa truck, 180,000 monthly. Kita nyo? 180,000 monthly. Laki. So, ilan yung truck nyo? Nai-handle nyo. So, ibig sabihin, malaki pumapasok. Minsan po hindi naman nakakabiyahe. Alam nyo naman sa atin, parating tag-ulan. Minsan may holiday. Pag ngayon, Sino nagpupuno nun? Bulsa. Siyempre, hindi mo naman papasukin yung isang tracking kung hindi mo na pag-aralan kung paano magpaikot-ikot, di ba? Kasi kung hindi mo na pag-aralan yan. Sa sarili ko, bakit ko napasukan yun kung kailang single mom na ako? andyan na si Sir. Marami na. Andyan na si Sir, hindi ka na single, mama. Mahirap, DJ. Awain tayo ng mga anak niya. Malalaki na anak niyan. Ay, hindi. Mga anak ko, open-minded. Hindi sila yung porket namatay yung papa nila hindi. Yung mga anak ko, ano sila, kung saan ka maligaya, dun ka. Yun ang sabi sa akin ng mga anak ko. Hindi sila yung, wag, ganito, ganyan. Ang akin lang, kung halimbawa mayroon man akong may iibigin, una niyang ibigin yung mga anak ko. Siyempre, sabi nga nila, pag gumusto kasi sa single mom, ang una mong mamahalin anak, ang una mong kukunin ang attention anak bago yung ina. Oo, kasi... Di ba? Tsaka package deal talaga yan. Pag pumasok ka sa buhay na isang single mom, ano sila, package deal yan. marespeto yung mga anak ko sa totoo lang, lalo na yung panganay ko. Hindi mo siya mariringgan ng ibang mga salita. Napakabait. Napakabait ang mga anak ko. Sana makatagpo kayo ng lalaking talagang nararapat din sa inyo, ma'am. Sana nga. Di ba? Na i-handle yung mga kabuhayan pinaghirapan nyo na maayos. Sana nga. Yung makatulong, yung tulong sa lahat na Oo, siyempre, bilang partner, kailangan talaga tulungan. Di ba? Mahirap naman yung ikaw lang, tapos yung partner mo, pababayaan mo. Hindi naman maganda yan, di ba? Kaya nga partner kaya, di ba? Di ba? Hindi matatawag ng partner kung hindi kayo magtutulungan. Di ba? Kaya kailangan respeto. Kasi kailangan talaga yun, lalo na sa bilang partner mo, respeto bilang isang tao, respeto bilang isang partner. Pag nawala yung isa doon, windang na ang relasyon. Napag-aralan ko sa asawa ko yung respeto. Kasi pag may respeto kasi tao, package na yun Nandun na lahat. Kasi kailangan talaga importante yan. Irespeto mo yung partner mo bilang isang tao. Pag nawala yun, windang talaga ang relasyon. Totoo. Mawiwindang talaga. Tsaka konting diferensya dapat pinag-uusapan kagad. Hindi na pinalalan. Importante po talaga ang pag-uusap, lalong-lalo na kapag may problema. Araw-araw kailangan pinag-uusapan lahat kung ano man. Kasi tayo naman tao, akala natin kasi tama yung ginagawa natin. Kasi maiisip mo, mali ba itong ginagawa ko? Tama ba ito? So, ibang tao din ang makakapansin sa iyo. So, dapat tumanggap ka din ng payo. Advice ba sa iba?
Hindi pa kita maedad ka na, alam mo tama lang yung ginagawa mo. Hindi rin naman. Lahat naman tayo, hindi naman tayo perfecto. So, dapat tumatanggap din tayo ng advice. Lalo-lalo na sa partner mo. Kailangan kung halimbawa may napansin siya sa'yo, pakinggan mo yung sinasabi niya para maging smooth ang relasyon, di ba? Tama. Tsaka ibababa natin ang pride. Yan ang isang mahalaga. Pag medyo mataas ang pride, talaga hindi kayo magkakasundo. Never. Kasi syempre, alam mo kasi, ang mga babae kasi, ano yan yung pag nagagalit, talagang mataas yan. Pero pagkatapos nun, kakalma din yan eh. Kaalma din. May nakalma kagad, pero may nakalma ng... Baga hindi kasi para-para sa tingnan mo nga daliri natin, di ba? Hindi pantay-pantay. So hindi natin masasabi para-para sa ugali ng tao. Meron kasing tao na madaling pakalmahin, madaling patawanin kahit na nagkagalit kayo. Meron namang bumibilang ng araw bago manumbalik yung kanyang kumbaga sa init ng ulo, mawala. Meron ganun mga tao. Ay, nasa lalaki na po yun. Siguro wala rin sa lalaki. Parehas din. Babae at lalaki may mga ganong ugali eh. Na hindi mo kagad ma-please pag nagagalit. Diba? Kahit na anong suyo mo, babaliwalain. So, meron kasing taong gano'n mahirap i-please. Ayaw pakinggan yung paliwanag mo. Ako naman ang ugali ko, hindi naman yung agad-agad ako nagagalit eh. Halimbawa, kasi ako nagbibilang ako hanggang 10 eh. Mm-hmm. Ang ugali ko. Halimbawa ngayon, may mga nangyari na hindi ko gusto. Palalagpasin ko lang yan. Pero pag hanggang sa napuno ko, saka pa lang ako magsasalita. Pero pag ako nagsalita, yun, makinig ka. Dahil kasi, yun, ganun ang ugali ko eh. Hindi ako yung basta-basta nagagalit. Bibilang ako hanggang 10 na para makalma. Pakalma lang muna. Ganun ako. Ako naman, ang ugali ko naman, halimbawa, may sama ako ng loob. Hindi na ako nagsasalita. Hindi na ako naimik. Sinasarili ko na lang. Kasi naisip ko baka mali baka makasakit ako sa salita. Baka masaktan ko sa salita. So, kaya hindi na lang ako naimik. Hinahayaan ko na lang. Tapos pag inulit, okay pa rin. Sa patatlo at ganun pa rin. Saka lang ako magsasabi ng maayos sa kanya. Kasi kung kakausapin mo siya ng medyo high pitch ka kagad, hindi kayo magkakaintindihan. Kailangan talaga malumanay pag-uusap niyo. Kumbaga parang gagawin mo siyang parang bata rin. Hindi diplomasya mo. Tama. Di ba? Hindi mo naman makukuha sa init ng ulo yan eh. Hindi rin mo kayo magkakaintindihan, di ba? Lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Buha ko sa mahirap pakikipag-usap. Lalo't babae, lalo't partner mo. Gagawin mo siyang parang bata, i-baby mo siya. So, kailangan, diplomasya mo. Diplomasya kailangan. Ano pong bisyo ninyo? Naniligarilyo po ba kayo? Umiinom, nagsusugal o ano? Ang bisyo ko lang ay sigarilyo. Inom, hindi. Nagsusugal, hindi. Wala. Sigarilyo lang talaga. Pag nakahitit ng 2 stick, okay na. Lalo't nag-iisip, lipad na. Okay na yan. Yun lang ang bisyo ko. Pagka ang bisyo ko rin naman, pag nagtatrabaho, bahay trabaho lang ako. Bahay trabaho. Okay. Hindi ako yung, yayakagin ng mga barkada na kita tayo. Hindi naman, ako na mismo nagawa ng dahilan. Kasi mas gusto kong kasama ko ang pamilya ko, lalo't araw ng linggo, mas gusto kong sila ang kasama ko pamamasyal. Di ba? Mas maganda yung kaysa yung barkada mo. Wala ka naman makukuha sa barkada mo.
Di ba? Ano makukuha mo doon, di ba? Oo, walang nakukuha doon kahit kailan. Kahit anong bata-bata pa ako, gano'n na ako. Siguro marami na kayong ipon, ano? Ipon sa banga. Wala akong ipon. Ako talaga walang ipon. Ay, Diyos ko, Lord. Mahirap mag-ipon, puro resibo. Ang mahalaga lang sa akin, meron naman sariling bahay at lupa na. So, nakain naman, di naman nasala na 3 araw isang bisang pagkain. So, okay na ako doon. Masaya na ako doon. Pero yung mga gusto kong mabili, nabibili din naman. Pero yung gusto ko pang bilhin, siyempre kailangan natin paglaanan ng panahon bago natin mabili. Pero yung mga pangkaraniwan na nabibili din naman. Yung pangkaraniwan nakakain ng mayaman, siguro nakain ko na rin. Pareho lang yun. Kapag namalengke ka, pareho lang yun. Diba? May sasakyan ng mayaman. Kaya nga lang, hindi lang ganun ang brand ng sasakyan. Pero may sasakyan din naman. Kasi may naiwan ako sasakyan sa Pilipinas. Ano po sasakyan ninyo? Yung van. Importante may sasakyan Basta importante may sasakyan kahit bitik bitikleta Bitikleta. Sasakyan din yun. Sige. Ako nga, wala O ano yung ginagawa ng homo mo? Yung mga dump truck mo sasakyan yun, di ba? Ang lalaki nga nun Okay, sige. Meron na po naka-standby sa may linya susunod. Maraming salamat po sa inyo, no? Sige, marami din Good luck. salamat Mr. DJ sa opportunity, sa oras na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat din, ma'am. Nice meeting you, ma'am. Sige, connected po kayo. Pwede po ninyo ipagpatuloy. Thank you so much. Wanted. DJ. Sweetheart.